Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ang taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, marami kang matututunan. Salita ng Diyos tiyak mong malalaman. Mula sa mga pastor na nagpapugian, Pastor Sunny na pwede mong lapitan, Pastor James na talagang maaasahan, Pastor Franz, Pastor Levi at Pastor Norman. 3 brothers na talagang pangmalakasan. Marami pang iba pero ngayon sila'y pagbigyan. Mga host, aba hindi magpapakabo. Brother Ramon ang nag-iisang machong host. Siyempre si Lola Sweetie na laging pwede. Isa man na atawa niyang nakaka-energy. Meron pa, Doc Espina, very bright. Balitaktakan niya talagang mapapa-alright. Lahat yan, dito lamang matatagpuan. Kaya wala nang iba pang dapat puntahan. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.
Okay. Thank you so much, Triumph. Magandang morning, Metro Manila at buong Pilipinas. Magandang gabi, Los Angeles. Ito pong iRadio. Araw po ng Thursday, October 20. Friday na dyan sa inyo. Ang bilis. That means to say 66 days na lang. 66 na lang at Pasko na. At syempre ay palapit na rin yung ating mga pa-contest during the holidays. Christmas carol songs, yung pero o bayong bayon, kahon or blessing man tawag doon. Nakalimutan ko na, ginawa ko na yung profile yung ating gagawin itong starting ng November. At by the way, November 6 po magpapalit ang oras natin. Mag-move backward tayo rito. So instead na mapapanood nyo kami usually ng 10 o'clock. 10 o'clock ay magiging 11 a.m. na po siya. No? 11 a.m. Manila time. So aatras kami ng isa. So magkakaroon na... Atras din sila. Hindi, forward. Forward sila. Kasi... Atras. 10 dati. Ay, forward pala. Tama. Sige, magtalo na naman. Sige na. Talaga. Busy ako. At syempre, ito ngayong araw ito, makakasama naman natin si Pastor Manny Salva Cruz. Yan po ang aking teacher. Yan. Listen. May Listen listen Yan ang kanyang expression. At makita po natin kung paano siya magturo. Banayad. Parang banayad whiskey. Ang sarap. At napahusay po talaga. For so many, ilang years natin naging pastor siya, no? Sa tagal na After Pastor Maridet, siya naman ang pumalit yan, ano? So, mamaya po, makakasama natin siya sa Salita ng Buhay. And of course, nako. Meron pa? Interview pa natin mamaya, no? Yung part 2 natin, yung may-ari ng Cafe Bilidad. Cafe Bilidad ba yun? Si Jose Diaz. At naka-chatting natin siya kanina at sabi niya ay okay daw siya na interviewin mamaya. So, nandoon ang ating field reporter na si sino man ating field reporter na doon? Si LA. Ayan. At siya ay nakaantabay mamaya. Abangan po ninyo. Marami tayong tatanong na mga interesting questions yan, no? Dahil kung paano niya na itaguyod yung itong kanyang business na ito in spite of pandemic nung kanyang binuksan ito. Bueno, bumati ka na, Courage. Ano naman pinagmamadang? Ay, busog na busog ako. Thank you, Lord. Ayan. As usual, kumain kami ng salmon. Again, with asparagus. Kailangan maubos yung salmon kasi pag hindi naubos yun, masisira. Okay. Maganda po tayo lahat. Whether they like it or not. Ayan, syempre naman. Always pretty. Lagi kayong pretty is my lang. Ang sisimangot pangit. O, diba? Syempre, dapat lagi nakangiti. Kaya nga tayo ginawa ng Diyos Hindi para sisimangot. Diba? Ayan. Lahat kayo magaganda. Lahat tayo gwapo. Kahit anong lahi. Kahit anong saan tayo galing na bansa. Kahit saan tayo galing na probinsya. Ayan. Kahit anong status ng buhay natin, pare-pareho lang tayo na mga nilalang ng Diyos na ginawa tayong perfect in His eyes. Ayan. Diba? Lahat ng creation ni Lord, yung mga butterfly, yung mga ibon, ang gaganda. What more sa ating mga tao, diba? Kaya lahat tayo pretty. Butterfly. Hindi ko na alam yan.
Fly, fly, butterfly. Fly, butterfly. Ayan. Good morning, ulit sa inyo lahat. Welcome po sa iRadio. Thursday edition sa LA. Friday edition naman dyan sa ating mahal na bansa, Pilipinas. Binagyo na naman daw sila dyan. Naku, ingat lang kayo, ha? Ayan. Ano lang, yung thunderstorm lang. Pero sa Manila, okay lang yata. Kailangan natin ng water. Magsalok kayo dun sa inyong mga timba. Ayan, para meron kayong mga pangbuhos sa inyong mga banyo. Pangbuhos, sa restroom panghugas. Wag hindi magandang panghugas yan. Panghugas lang ng mga ano. Mga... Ayun, linis-linis, panglinis. Yan. Lalo na sa banyo kailan. Pwede rin panligo. Alam niyo bang masarap sa malambot sa katawan? Ang ulan. Ay? Tubig ulan. Uwe? Yeah. Hindi nga. Oh? Oo naman. Paano nangyari? Ano yun? Acid yun, ano? Kahit acid na, rain. hindi. No? Yes. Yeah. What? I challenge you. Dati na ako naliligo sa ulan, no? Paano naging... Ang ganda-ganda nga ng ang lambot-lambot ng acid rain nga, galing nga sa pollution yan eh. Ay, hindi. Maganda. Nakipagtalo naman. Ay, hindi. Pagdating sa science... Science? Hindi ka mananalo sa akin. Talaga. We'll see. Ayan. Okay. Sabi ni Michelle, maganda po sa buhok ang tubig ulan. Nagiging madulas at shiny. Ayun. Ikaw lang ang ano eh. Saan nyo na naman nakuha yung explanation? Ibigay nyo sa akin explanation sige. Bakit? Bukas ano ba ang component ng spell component. Maganda yung sa buhok yun eh. Alam mo naman pagka umuulan eh. Pampalambot ng buhok yan. Kapag component, hindi mo nga maintindihan yung component na yun. Hindi mo nga ma-spell eh. Hindi lang kita pinapatulan. Sige nga, spell component. Okay, yung taga. Acid rain, maganda. Wow. Red na lang kaya? Yun na lang. Maganda. At syempre, kagabi yung si Pastor Sam Tamayo. Ayan, napaganda ng kanyan. Ayan, shout Wind out. And fire. Galing. Husay talaga. Hindi lang mahusay na champion sa motor racing, bike racing, motocross. May galing pang kumanta yan. Minsan hihiritan ko nga kumantayan dito silang dalawa mag-asawa sa studio. Uuwi na sila sa November eh. Meron pa akong mga 11 days. Talaga. 12 days. Malay mo, sa Sunday o sa Friday, dito yan. Sus. Malay mo. Malay natin. Diba? Wala, imposible. Kasi, okay. Magbati na ta. Naimbang nga bigat kada kayo amin ita kay Ilocosan, nagiti Ilocano. Ilocano, maayong aga sa inyong tanan, mga Bisaya man. Ano pa ba? Ano pinagsasabi mo? Ano nga ba yan? Siya yun. Ayan. Ayawan ko sa... Siya yun. Ayun. Okay. Ano ba sa ano ba yun? Nakalimutan ko Pangasinan. Ano ba yun? Magandang ano? Ano yan? Titi, ano yun sa Pangasinan? Nakakainis naman to eh. Ano? Nakalimutan ko rin. Ay, imposible yan ha. Imposible yan. Bumati ka na. Sige na. Okay. Merry Christmas sa ating lahat. 66 days na lang po. Ayan. Nag-umpisa na akong bumili ng aking mga panregalo. Ayan. Okay. Danom na. Ayan. Okay. Hello. Kay M&M. Michelle Medina. Good morning, Michelle. At syempre, nandiyan din si Pastor Henry Medina. At syempre, si Eka Babe. Eka, kumusta ka na, Eka? Hope you're feeling okay now. Jonas Valenzuela. Ayan, hello. Maridat Camus, the beautiful Maridat Camus. At syempre naman, kasama natin ang, sino nga ba? Laurelyn Serrato. Ayan, ang isa sa mga Jollibee ni Chicky Chan. Ayan yung asawa niya. Ano nga bang, hindi pala, si
Ano pala yan? Iba pala yan. Rachel Joy Bonete. Hello, Rachel. Joy. Hello. Good morning. Marichu Gamos. Good morning, Darna. Ayan, the beautiful Faye Cabrera. And another Lala Carmina. Magandang umaga sa inyo. Ay, hindi ko pa pala napadala yung ano kanina. Ang dami kong pinadala kanina. Ayan. Mami Irene Manalo Gabriel. Hello, Mami Irene. Magandang morning po. Good morning po. Good morning, Mami. Ayan. Anyan din si Pastora Mary Grace po. Ayan. Magandang umaga po. Nanganak na ba? Manganganak na ba siya? Ano ka ba? Maglalakad na nga yung anak niya. Ay, gano'n ba? Mariano. Wala. Grabe ka. Hindi ko alam. Alimutan ko. Okay. Sister Nell de Castro. Sister Nell. Happy birthday. Crisel Ribusora. Ay, kailan ko yung matitikman yung handa niya. Pambira yan eh. Hello kay Alan Ribusora. Magpapasko na. Ayan, di sa Pasko na. Hindi ko pa natitikman yung luto mo spaghetti. Okay, Glenn G. Spaghetti. Hello Glenn G. Si Glenda May. Ayan. Desiree Mercadejas. Sinusulat ko lang. Baka kasi mawala eh. Ayan, hello din kay... Sino ba to? Si RJ Cristobal. Hello RJ, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga. Ba't kaya si Nanay Dolores? Hindi na siya pumupunta dito. Asa ka na, Nanay? Where are you? Paging. Meron na siyang... Ano nangyari na ba sa cellphone mo? Meron na siyang ka-eyeball. Ayan. Kumusta na ang cellphone mo? Wag mo nang... Ayan, Nanay, where's your cellphone? At Is it okay? Nabati mo na rito. Ayan, syempre naman. Okay, hello din kay Susan Bitonio Corpus. Magandang umaga po. Syempre din si Clang Ramakula. Susan Bitonio. Clang Ramakula. Clang. Ayan, Daniel Manforte. Binabati niya ang kanyang mga kababayan sa Tinago, Pilar Sorsogon. Ayan, magandang umaga po dyan sa Tinago, Pilar Sorsogon. Good morning po. Siyempre, ang ating kachongkin na I think nasa ano pa siya? Nasa Korea. Ayan, pa-Korea na lang yan, ha? Wala. Ayan, Nor Baldovino. Pasok! Yes, I feel good. Alan Ribusora. Siyempre, nandiyan naman si Mami Karing Pascua. Kasama niya si Tita Connie Clemente. Ayan, hello din kay Arvin Ariate, ang asawa ni Lorlen Serrato. Ayan, Tess Salas Lasak. Magandang umaga po sa inyo. Rejoice, Orfilia. Yes, Good morning. Siyempre, Susan Bitonio Corpus. Tama ba? Kasi si, ayan. Ate Berna Delphine. Good morning. Ayan. Hello kay Jeremiah Valdez. Good evening sa iyo, Jeremiah. Hilda Corpus. Good morning. At siyempre si Desiree Mercadejas. Magandang umaga po. Jan Valenzuela. Water in Pangasinan is Danom. Yeah. Danom nga, hindi sa yung magandang umaga, magandang hapon sa Pangasinan. Ayan. Danom, Jang Valenzuela. Ayan. Kumusta sa inyo? Sabi sa inyo, late sa balita si Lola. Dulce Solis, the sweetest name in iRadio. Hello po. Hello, Dulce, the beautiful. Very charming, very sweet. Ayan. Okay, sino pa? Ang tubig ulan is a distilled water basta di lang dumaan sa mga bubong ng bahay. Yan ang sabi ni Mami Irene. Yun, di ba? Kaso kadalasan dumadaan sa bubong. Wag kang maliligo doon. Doon ka yung open, ganon. Wag lang kikidlat, ha? Pwede ng ng baterya yan eh. Wag lang kikidlat. Tubig ng baterya. Kaya may acid siya. At saka galing kasi sa, kaya sabi ko kanina, acid rain yan. Yes. Tapos pampalambot ang buhok. Lalambot talaga kasi malalagas. Ayan, pinadala ko na yung poster. Ayan na. Oops, nawala. Nawala yung share lang po natin ang radio.
Share. Ayun, nawala talaga. Aha. Jingle bell, Jingle bell rock. Jingle bell is share po natin ng iRadio para naman maraming makapanood sa atin at na-bless naman sila. Oo, pakishare naman. Ba? Share. Share lang naman ninyo. I-share lang naman natin. Mahirap ang gawin. Share lang. Ayan. Okay, nawala. Ayan. Okay, sino pa? Si Brother Sammy Santos. Mapagpalang umaga din sa inyo, Brother Sammy. Wala siyang pasok Brother ngayon. Sammy. Ayan. Wala na, mahirap na makagilap to. Syempre. Nag-aaral sa kanyang pag-aaral. Oo. 2 araw lang siyang walang pasok. Yeah. Panaksak naman daw ngayon. Ha? Lolo, naubusan ka ata ng bala. Bakit? Sabi, hindi ka namamaril eh. Wala. Sabi, panaksak naman daw. Ay, brutal panaksak. Ay! Ayan na naman. Anli yan. Anli. Pakala mo ha. Okay. Hello kay Jose Diaz. Magandang umaga dyan sa Kapabilidad. Ayan, mga kachongki dyan, mga kaibigan kong magaganda. Ayan. Magkape-kape na tayo lalo ngayon. Na medyo lumalamig-lamig na. Lalo sa tag-ulan. Kape-kape panlaban sa malamig na weather. Ayan. Kape sa mga... Kape-kape. Sa mga babaeng malalamig. Gano'n. Grabe ka naman. Coffee, kape, bilidad. Yan. Mamaya. I wish. Di ba, pag nakauwi kami dyan uli, ha? Pupunta tayo dyan sa Kapabilidad. Papakyawin natin yung kape niya. Kaya mga kaibigan dyan, no? Yung mga mahilig sa coffee. Alam mo, ang coffee, masarap yan. Pag yung walang creamer or konti lang ang creamer niya. Depende. Para malalasahan mo yung aroma ng coffee. Depende. Anong depende? Depende sa tao yan. Ay, hindi nga. Basta, yun ang tamang kape. May kape at saka no sugar. Gusto ng iba, gusto niya mapait. Ako ang gusto naman niya makreamy. Ako gusto ko creamy. Gusto ko flat white sa Starbucks, tapos decaf. Yun yung walang asukal, pero may konti siyang nilalagay silang ibang klaseng cream. Pero ang ginagamit ko, oat milk. Ang sarap po. Ayan. Batiin natin kapatid ni Klang Klang na si Elena Ramakula. Why? Elena Ramakula. Hello. Ramakula. Welcome sa iRadio. Ayan. Subscribe ka na. Isama mo na sa iyong mga friendship ang iRadio. Ayan. Nood-nood lang dito pag may time. Leonardo Arenas, siyempre kasama si wifey na si Emma Arenas. Kasama si Juno Restorena. On the way, pabalik sa house, bumili pong face mask at alcohol dishwashing. Sabi naman ni Lynn Sales. Hello, Lina Flor. Kumusta po kayo dyan? Ingat lang sa driving. Ayan. Woo! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, ayan, all the way. Oh, what... Alam mo, napakaganda nung, eto, ipakita natin yung, may sisan pa ako sa'yo. Isisan ko rin to, ha? Ito na itsura ng Kapabilidad. Ayan pa. Ay, hindi pala. Too late na. Ayan, ha? Too late na. Bakit naman? Ang late naman ang pagkakagawa nito. Bakit? Yung kay Pastor Manny. Thumbnail lang eh. Thumbnail lang? Oo, ang liit. It's okay. Okay lang. Basta makikita lang siya. Paano ginawa ito sa microscope? I don't know. Anong gumagawa yan? Si Mark. Oh, thank you kay Mark. Thank you. Nag-aaral yung bata. Mali siguro ang pinadala ni Lorna. Hindi natin alam. Thumbnail yung pinadala. Ganun lang. Hindi siya makikita dito? Hindi. Okay, thank you, Mommy. Flower for all. Thank you po. Siren Barca. Ayan, thank you so much. Thank you po sa lahat
naman nagsishare ng iRadio. Share natin para naman makapanood naman yung iba. Shout out tayo kay Mat na makulit. Mat, wag ikaw kulit. Don't be makulit. Mommy is doing something, okay? Mat, you're not makulit, di ba? Ayan. Si Moa ay nasa school, I'm sure. Hello. Okay, tingnan pa natin. Luz de Jesus Gamos. Maayo buntag sa tanan from Mindanao. Hello, maayo. Ayan. Maayo buntag sa tanan. Ayan, sa Mindanao. Taga Mindanao sila. Ana de la Santa Anilio. Angel sing. Huwag kayong aalis. After nitong bati-bati natin, ay i-interviewin naman natin yung owner ng Kape Muna, Kapebilidad, at nandun yung kanyang mga staff. Ayan. Very, very, ang tawag doon yung nakakapag-encourage sa atin yung mga tauhan niya. Ayan, makikita natin mamaya. Whatchamacallit? Sister Rachel Torres. Hello, sister. I miss you, ha? Hindi na tayo nagkikita. Okay. Station ID na. Okay, station ID. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 30 minuto. Makalipas ang ikapito ng gabi, kami po ay live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Ayan, huwag kayong aalis. At makikita natin yung may-ari ng Kapebilidad at ang kanyang mga staff. Ayan. Romel Respicio Meneses, hindi daw siya pumasok kasi padating ang bagyo. Okay. Pag ka na lang dyan, chill lang. Ayan. At syempre, hello din. Watching si Rose Cristobal. Hello, Rose. Hello, Osang Respicio Meneses. Ayan. Okay, magandang umaga muli. So, ready na ba? Hindi pa pala. Masyado akong nagmamadali. Kasi may lakad ako. Inunahan ko na siya. Alright. Nag-almusal na ba kayo? O nag-ano na kayo? Anong tawag doon? Whatchamacallit? Diba? Ang cute, nag-brunch na ba kayo? Brunch. Kami dati dito sa bahay pag Sabado, 1 meal lang kami. Ayan. Morning. Paano mo siya tatawagan? Sa Messenger. Hindi ko makita yung kanyang Hindi, sabihin natin siyang tumawag sa atin. Siguro nga. Okay. Calling. Jose Diaz. Pwede bang tawagan mo kami? Si Lorna nandyan. Lorna, do the honor. Tawag nilang sa Messenger kasi dapat automatic yan, nasa Messenger siya. Hindi daw lumalabas sa Messenger. Ayan, pakitawagan na lang. Ayan, tawag ka na lang, Lorna. Kusidong isda for lunch today. Kusido? Ano yung kusido? Lorna! Wala. Ayan. LA, nandyan siya, ka-check-in niya lang. Kararating lang daw niya doon. Ayan. Siyempre, galing siya sa school, Okay. Calling. Ayan sila. Ito mo pinagdala mo. Ha? Meron na ako nito. Meron ka na niyan? Hindi ba yan yung pinakita natin nung kagabi? Hindi. Ayan, Parating siya dyan, Yan. Okay. Tawagan mo na lang kami, Jose Diaz. Doon sa sa iRadio. Okay. Asa na ba? Hindi organized. Hindi. Organized naman, sweetie. Oo.
Hindi lang, di ba nakausap mo na siya kanina? Nakausap ko pa. Lahat ng mga... Ayan na, tumatawag na siya. Ay, sa ano po? Doon sa iRadio. Kaya pala hindi makita. Oo, nasa ano pala siya. Wag po doon sa personal account. iRadio po. iRadio. Lorna, paki-assist si Jose. Sa iRadio. Ayan, sa iRadio po. Hello. Oo, kasi sa ano siya tumatawag, sa personal account. iRadio, para mapapakita natin siya. Yan, sa iRadio LA. Doon pala siya nag-ano. Oo, doon siya dapat sa iRadio LA. Hindi sa Ramon Pascua. Ayan. Hello kay. Kasi otherwise, hindi siya makikita. Demi Noveloso. Ayan. Ayan. Kaya pala hindi ko makita. Oo. Doon pala siya. Yeah. Hindi ba nakita kanina na doon siya sa account mo tumatawag? Dapat sa iRadio. Ayan. May message. Yeah, tawag siya sa... Doon na lang sa cellphone mo. Pwede, Lorna? Ayan. I-accept mo daw siya doon sa LA. iRadio LA. Ayan. Ma'am, pakibasa. Okay. Okay. Oo. Ayan. Doon siya. Hindi pa kayo friends sa iRadio LA. Ayan. Dapat doon. Okay. Duki, nandun na siya eh. Ayan. Iyon. Si Lorna ang tumawag na lang. Dapat doon siya. Hello? Ayan. Pwede naman pala dyan. Ay, tumatawag pa rin siya doon sa Ramon Pasco. Wag doon. Okay na po. Pinatay na po. Ayan, oo. Sinaksak na po. Doon siya sa... Hello po. Magandang umaga. Good morning. Ipa-subscribe mo siya doon sa iRadio LA. Ma'am, nakasubscribe na po. Hindi siya matawagan. Hindi sila friends sa iRadio LA. Nag-message po siya, kaya lang pag hindi pa na sir. Dapat isisin mo. Hindi siya papasok sa call. Hindi siya makapasok sa call daw po. Dapat isisin mo yon, tapos mag-ano ka, gagawa ka ng konting message. Mamaya ko na. Pwede na po dito? Yes, pwede na dito. Pwede na. Yeah. Okay. Jose, magandang umaga dyan sa iyo. Kumusta ka na dyan? Hello po. Ayan. Meron po. Ayan. Sige po. Narinig po naman sa akin. Ay, narinig. Good morning. Kamusta po kayo? Good morning. Na po sa medyo... Welcome sa iRadio, Jose. Ano bang tawag sa'yo? Jose, Joe, Joey? Ayusin lang po namin. Ayusin lang po yung ano. Okay. Ayun. Oo, doon siya dapat sa... Yes, sir. iRadio LA. Hello po. Good morning. Yes. Good morning. Good morning. Kamusta ka dyan? Okay. Ayan. Paki-turn off. Usap po kayo. Pakipahinaan yung isang telepono. Nagpi-feedback Lorna, pakipahinaan yung isa. Late siya, kaya hindi mo maririnig sa kaya mas okay siguro kung patay. I-turn off na lang yung isang phone. Sige po. Ayan. Much better. Yes. Okay po. Ayan. Ayan na. Pwede na? Pwede na. Good morning, Jose. Kumusta ka na? Ay, good morning po. Mabuti naman po. Tagalin na lang yan. Gwapo. Ay, ang gwapo naman pala. Tinatakpan mo yung kagapuhan mo eh. Ang gwapo. Mga ladies, bilhin na kayo ng kape. Pogi-pogi yung magtitinda ng coffee. Si Ma'am po, nandito na po. Ma'am Lorna, nagkakape na sa akin. Kaya pala Lorna, panay punta dyan eh. Oo. Iba at ang ginagawa niya. Lorna, baka ibang kape yung ginagawa mo ha. Kapipindot tsaka kapipisil ha. Ayun po, ito po. Papakita ko po. Ayan po. Ayan, sino? Ayan po, nag-serve si Margal. Ayan. Aha. Ano pangalan? Margaret? Hello, kumusta ayan po ka yung dyan? At Amerikano. At Amerikano. Ayan po yung mga kasama.
Kape Amerikano daw. Tingnan mo ha. Walang-wala pa yan ha. Samantalang ako kapeng barako lang ako, no? Amerikano. Oo. Ibang klase talaga. Bueno, Jose, paano, kailan mo ina-umpisa nitong business mong ito? Ay, sige po. Salamat po sa pagkakataon. Sige po, ikwento ko lang po ng may. Okay, sige. Nagsimula po kami netong pandemic, March 2022. Wow, start ng Sa kakailanan po is nagsarado po yung coffee shop namin. Dati, nag-sponsor is yung Korean under ng NGO. Dahil yun po, karamihan po sa mga business at mga negosyo, marami din po nawalan ng trabaho tulad ko at mga barista. So, isipan ko po na yung advocacy ko, pati ko na lang itinuloy. At yung kakayahan ko, yung skills ko, ipagpatuloy ko na lang. So, ganun po yung naging ganun po. Ayun. Ganda. So, nung 3 years ang pandemic, ang COVID noon, 3 years ago. Yeah. So 3 years na itong tindahan mo. 3 years na itong tindahan mo. Opo, medyo mahina lang po ayusin ko lang po. Sige po. Ayan, nadidinig mo kang malinaw? Mahina Opo, narinig ko na po. Okay. So, during the pandemic, itong business mo nung inumpisahan mo ito. So, before that, Jose, sabi mo OFW ka dati? Yes po. 7 years po ako nagtrabaho sa passenger cruise line, international. Wow. Worldwide po yan, world cruise. So, nabigyan po tayo ng pagkakataon makapunta ng Amerika, punta ng Singapore, sa Asia, tapos yung pinakalas ko po sa world cruise po. Ayun. Wow. Kasi, wow. Ayan. So, saan mo natutunan itong paggagawa mo ng kape, itong pagiging barista mo? Ay, ang talagang career ko po dito sa Pilipinas is ako, bartender at barista. Ayun. Tayong naging experience dito po sa Metro Manila, sa Taguig, sa Malate, sa Quezon City, sa Timog. Ayan. So, cocktails. Pinurs ko yung pangarap ko mga pag-ibang bansa. Doon po nagsimula na mag-5W po ako sa Pasig. So, paano mo natutunan itong pagtitimpla ng kape? Paano mo natutunan ito? Okay po. Nag-aral din po ako under ng TESDA. Okay. TESDA certificate po ako. Last 2017. Ayan. Opo. So, gaano katagal mo natutunan itong pagiging barista mo? Sa lang po ng training ng kape, NC2. Almost lang po yan, ma'am. 3 months. 3 months? Dali lang pala. 3 months. At kasama na rito yung pagtitimpla mo yung mga bartendering, yung pagtimpla ng kape, ng mga cocktails. Yung mga sasakyan po kasi sa... marami sasakyan. Wala ba siyang headphone? Oo. So yung pagtitimpla ng mga paggawa ng mga cocktails, marunong ka? Sorry po, pakiulit po. Pasensya na po. Marami sasakyan. Wala po kasi. Sabi ko, yung pagtitimpla mo ng mga cocktails, marunong kang gumawa ng mga cocktails? Ayos po, opo. Oh, wow. Isa rin po akong mixologist. Mixologist tawag pala doon? Nanalo po tayo, na-represent ko po yung Pilipinas. Wow. Wow. Yes. Diageo semi-finalist po ako. Wow. Saan? Saang bansa? Saan po? Sa Brazil. Oh. Rio de Janeiro, Brazil. Yes. Rio de Janeiro. Yeah. Galing po sa tatay ko, Manolo Hito. Ayun. Aba, magandang gamitin mo yan sa mga big hotels. Oo, bakit di mo tinuloy yung yung bartendering mo? Magandang business din ito, yung mga may bar ka dapat ngayon. Tapos isama mo yung kape. Kombinasyon. Sa mga big hotels. Oo, bakit di mo tinuloy yung bartendering mo? Nung pagbalik ko dito, after ng
2018 po, nag-try po ako sa Pasay, malaking hotel sa Pasay. Ayan. Pero naisip ko, sabi po kasi yung tumawag sa akin, yung isang NGO, yung pinanggalingan ko po sa kanya sa Pasay. Eh medyo malapit sa akin yung sa NGO, mas pinili ko na lang po yun. Kaya ganun. Kamusta naman ang negosyo mo? Yung ano mo ng kape, malakas ba naman ang benta mo? Ano po? Benta daw ng kape kung malakas mo. Okay po. To be honest po, ma'am, kahit pa paano po nakakatawid. Pero sa tulong po ninyo, sana mabigyan kami ng pagkakataon. Humihingi kami ng tulong na dumami ang customer. Humihingi rin po kami ng donation. Kasi po, ang tinayo ko pong business is social enterprise. It's more on giving opportunity sa mga marginalized at PWD. Yan po yung ano po. Yung kanyang advocacy ay yung kinikita. Paano ba yung ginagawa mo? Yung paano ka tumutulong sa mga mga PWD? Natutulungan ko po sila sa pamamagitan ng ito pong social enterprise na nabuksan ko, job opportunity, and then at the same time training. Kasi meron na rin po akong mga batch na ngayon nagtatrabaho po sila sa isang magandang coffee shop. Diyan lang po sa tapat ng GMA7. Galing din po ako doon. So sila po yung batch na natulungan ko dati. Kayo po itong batch na bago sa Kape Muna. At meron din isa po na tinutulungan ako malapit lang dito sa Commonwealth, yung High Coffee. PWD rin po. Yung advocacy ko, gusto ko po mag-triple at mag-double. I see. Maganda yung advokasya mo. Para yung mga PWD, ma-feel nila na importante sila. Alam mo yun? Importante sila na sila ay kahit na mga person with disability, tawag ba doon, PWD, pakinabang sila. Meron silang magagawa. May magagawa silang maiko-contribute sa mundo ng business. Di ba? Maganda 'yon. Tinitraining niya. I see. Ganda, galing. Okay. Jose, may tanong ko, bakit mo ginagawa itong pagtulong sa mga PWDs? Siguro po dahil ito yung ito yung purpose sa akin ni God. Ayoko po maging pero dati po kasi akong pasaway. Okay. Dati rin akong naging black sheep or hindi masculine sa mga lang. Na-realize ko na nag-ibang bansa ako, marami akong mga taong nakilala. Doon na po ako na culture shock. Tapos lalong-lalo na po sa ibang bansa sa Japan, kung paano nila respetuhin yung mga magulang. Sa rin po, sa Korea, ganun din po. Tapos iba-ibang Indonesian, Indian, mga namimit ko, kasama ko sila sa kabina, sa kwarto. Ganun nila yung pagmamahal nila sa magulang. Ako po, naging naging pasaway din ako dati. So ngayon po, itong pagtulong ko sa kanila, nakikita ko yung sarili ko sa kanila. Okay. Sabi ko, yung mga tinutulungan ko, galing din ako dyan. Ganyan din, naging empleyado din ako. Kaya sabi ko, kung ano nakikita ko sa inyo na may pangarap kayo, gusto ko yung matulungan. Gusto yung i-achieve niyo yung mga pangarap. Kaya, ang tawag ko po sa mga PWD ko is Associate Partner with Dreams. Yung PWD ko is Partner with Dreams. Partner with Dreams. Wow, ayun. nice. Yung pala partner niya ang mga may disability. Yeah. Pero may mga pangarap. May mga pangarap yan. That's good. At may tanong ko ito, itong mga produkto mo nga ginagawa mong kape, ilan ang klase ng produkto mo meron? Opo. Maganda pong tanong, sir. Gusto kong i-introduce sa atin sa mga nanonood na right now po, ang ating coffee business, ang ating coffee local is nag-boost na po, nag-boom. To be honest po, last week, nanalo po yung Sagada Benguet Arabica. So, yung doon po yung ginagamit natin. Wow. Na origin, na gawang lokal. Ang ginagamit po namin is Sagada Arabica, tapos Barako,
Liberica, 100% po yun. Tapos, yung mga product po namin is napaka-budget friendly. Below 100 pesos lang po. Wow. Okay. Nag-start po tayo sa Hot Americano, nag-start lang po siya ng 60 pesos. Okay. So, ilan Tapos magbibigay pa kami ng discount kapag PWD, senior citizen, and student. I see. Pwede ako dyan sa senior citizen. Ayan, si Lorna, bigyan mo yung discount. Oo po, si Ma'am Lorna yung pa Sarap ng buhay niya. Bigyan mo ng discount dyan si Lorna. Opo, meron po. Si Ma'am Lorna. PWD yan. Opo. Oo, parent without D. Ha? Without daddy. Without daddy. Joke lang. Daddy, ko magbabayad dito. Ako na naman sa nalang. Ilan ang produkto mo, Jose? Ilan ang klase ng Ibali, sa hot po, meron akong produkto na 6. Sagada Quemado, Barako Astig, Hazelnut Mabango. Wow. Tapos meron pong ginawang our own creation, Bilyong Colate. Kasi po binangalanan ko siyang Bilyong Colate. Doon po kami sa street na yun nagsimula. Ano uli pangalan? Bilyong Colate. Bilyong Colate. Ano yun naman yung pinaka-bestseller mo, yung pinaka-mabenta mo? Opo. Tapos meron din po kami mga frappuccino. Mga frap. Yeah, good. Kasi maganda yan, malakas yan lalo na pag summer. Yung mga frap, malakas yan. Ang dami na nagtatanong dito kung saan daw ba itong lugar mo. Saan ba na yung lugar? Saan ba to? Pakisabi yung address. Saan ba matatagpuan yun daw yung coffee shop? Ay, sige. Opo. Kami po ay matatagpuan dito sa may Ecole Street, corner Sanchez Street, sa may gate number 2 ng Commonwealth High School. Commonwealth High School. Ayan. Mga kaibigan natin nanonood. Arat na. Inibitahan po namin kayo. Daan po kayo dito. Meron din po kami mga products na rice meals. Baka gusto niyo po. Beef bulgogi. Uy, sarap nun. Yung favorite po ni Mami, Charlie Chan. Fried noodles. Alam mo, may suggestion ako. Sige po. Tawagan natin yung mga mahilig mag-bake ng cake. Pwede yung consignment kay masarap yan sa coffee. Yan. Masarap yan. Yung mga cake. Ayan. O kaya mag-start ka, bili ka ng cake na isang mabilog lang yan. Tapos hati-hatiin mo. Siyempre, kailangan at least may tubo ka rin doon sa cake na yun. Ganun naman yun. Until such time na gustong-gusto na nila yun. Masarap. Malaking tulong po yun, Ma'am Carmi. Ma'am Karim. Yeah, Karimarimas. Saan ba yung lugar niya? Saan yung lugar? Sa Commonwealth. Sa Commonwealth, Quezon City. Anong talagang address niya? Yung sinabi niya na kanina. Kunin natin. Pakiulit-ulit natin. Yeah. Complete address mo. Opo. Pakiulit-ulit yung complete address. Ecole Street, corner Sanchez Street, Commonwealth High School, Gate 2. Ayun. Ayan. Gate 2 ng Commonwealth. Ayan. Hanapin lang ang Kape Bilidad. Kape muna. Kape Bilidad. Anong oras ka nagbubukas? Saka anong oras nagsasarado? Ang operations hour po namin from Monday to Friday is 10 ng umaga hanggang 7:30 ng gabi. Kapag Saturday naman po, 1 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Okay. Yan. So, bakit 10 a.m. ang start mo? Yun po kasi yung yung mga staff ko din po, mga medyo may po sila nakatira. I understand. Tapos kung gabi-gabi na rin po. Gusto niyo makilala, ma'am? Okay. Pakilala ko po pala sa inyo yung mga staff. Ayan, sige nga. Saka i-tour mo din kami sa tindahan mo. Pakita mo yung yung tindahan. Sige po, ito po. Ayan, ito po. Ito yung munti namin coffee shop. Ayan. Ayan. Marco. Hi, Marco! Ito yung sa cart. Ito naman si Nathan. Hi, Nathan. Pogi ni Nathan. Tanggalin mo nga yung mask mo, Nathan.
Ayan, ang pogi ni Nathan, Ay, hello. At pogi silang lahat. Oh, yeah, si Margal. Margal, hi Margal. Wow. Siya yung nasa cart. Si Margal. Opo. Ito po yung cart. Ayan po. Ayan, magaling sila. Ay, iba rin yan sa lang po namin sa Oh, wow. Ilan ang staff mo? Tatlo sila eh. Tatlo sila. Ayan yung cart to. Ay, ang cute naman. Ay, ang cute. So itong cart na ito ay nag-iikot-ikot ito. Oo, nag-iikot. Wow, amazing, ha? Nice. Ang galing. Ayan. So, sino ba nagtutulak ng kariton mo? Siya na. Bisikleta yan eh. Ganon? Yes. Ito na po. Ito na po yung Commonwealth High School. Ayun lang, katabi lang pa. Ay, marami kang ano dyan. Marami kang magiging customer. Commonwealth High School. Yeah, mga estudyante. Opo. Ayan, nice. Saka maglagay ka dyan ng konting music. Mga pang-teenager. Ayan, konting... Masarap, Mamsi. Masarap clubhouse. Parang clubhouse. Sige, magbabayad ka dyan, ha? I suggestion daw po si Ma'am, I rate yung sandwich. Gagawan po namin. I rate yung sandwich. Maganda yan. Ayan. Oo, maganda yan. I rate yung sandwich. With yun, may sticker ni iRadio. Ayan, sige. Ayan. Tapos kami flyers din dito, may waiting flyers. Para sa student. Okay, dahil dyan magpapaano tayo, maglilibre ako ng 10 tao, tigwa 100 pesos ang isa, di ba? Less than. Sige po. 10 tao na tigwa 100 na yung kape, ba yun? 100 pesos per coffee? 100 pesos per coffee. Di 1,000 yun. May benta ka na ng 1,000 niyan. So, and then, bukod doon, magbibigay pa ako sa iyo ng 1,000 pesos para doon sa project mo na PWD ba yun? Di ba meron siyang meron siyang yung anong tawag to? Ano ba yung PWD project mo? Yung tumutulong ka sa mga mga kasama niya dyan, mga PWD. Ayun. Yeah. So dagdag din natin. So meron kang 2,000 pesos nga ibibigay ko sa iyo, okay? Sino naman ang pupunta doon? May mga taga-iRadio na malapit dyan. Basta may pondo. Ayan, basta may pondo siyang 10 tao dyan. Ayan. So yung mga pupunta sa iyo, picturean mo tapos i-send mo kay Lorna. Yeah. Shoutout ko lang yung family ko, yung asawa ko. May asawa na pala. Sorry na kayo. Mga nagtatanong dyan kung may asawa na. Sorry kayo, narinig ninyo na. Wala. Taken na. Dustin, yung ko po lalaki. May anak ka tapos na. Yung shoutout ko rin po si mga MLQ Elementary School. Si Ma'am Jos, si Ma'am Lorna, Ma'am Clyde, si Ma'am Flor, si Ma'am Nori. Ayan. Dapat yung mga teacher, papuntay mo dyan. Barista. Margal family, shoutout. Hello, kay Marco. Margal family. Kay Nathan. Kay Nathan. Ayan. Nako, ang ganda naman. Masarap ang coffee. I think nakatikim na ako ng Sagada coffee before. Yan. Siyempre, galing sa Sagada. Imagine mo yan, ang layo niyan Sagada. Saan yung Sagada? Bandang Mountain Province. Saan ba yung Sagada? Malayo yan yun. Sa Sagada Mountain Province. Sa Mountain Province Hindi yan. pa ako nakarating doon. Ayan. Hindi, yung coffee lang ang natikman ko, hindi yung doon. Malayo sa Baguio pa yon. Ayan, puntahan na ninyo yung mga gusto magkape dyan. Okay. Makapapasal kayo sa Commonwealth. 10. 10 katao yan. 10 katao. Basta member ng iRadio lang, ha? Pang iRadio lang yun, ha? At kunin mo yung pangalan nila, tapos picturean mo, isend mo kay Lorna. Kay Lorna yung kung sino yung nagpakapi dyan. Nako, nag-crush yung Ayan, sorry na kayo. Yung mga nagtatanong kung single ba si Jose, may anak pa. Tumigil na kayo dyan. Thank you, Jose. Medyo nag-poor connection na yung telephone. Ayan. Di makaalis, timbahay lang. Punta na po kayo. Sakto. Okay, 10 yun. Dapat member ng
ng iRadio. Ayan, wag niyong dadalhin yung mga anak niyo. Pwede rin, syempre, bayaran nyo yun. Oo. Basta taga iRadio, okay tayo dyan. Alright. Ayan, kaya, Syempre naman, para naman, basta may pondo tayong 10 kape dyan. 10. Nanonood ng iRadio. Ayan. Punta lang kayo dun. Sabi mo, taga iRadio ko. Napanood ko. May libre akong kape dyan. Ganon. Ito, 1 per family only. Ayan. So, ayun po 1 per family only. 1 per family only. Ayan. Ano ba yun? Balik kami bukas, Ate Jo. Ayan, si Jonas yan. So, isa doon, libre. Yung isa, magbayad kayo para lalong dadami yung kita ni Jose Diaz. Diba? Pagka sumobra, ipalista na lang ninyo. Ay, naubusan siya ng load pala. Ay, nako. Mamaya, accept mo na si Jose doon sa Oo. Alam mo, kaso sabi ko dapat maglagay siya ng wifi. O hindi Ang mangyayari dyan, makiki-wifi na lang. Ayun. Pero music lang. Music na mga pang, sa panahon ngayon. Ayan. At pag Pasko na, ilagay mo na dyan si Jose Marichan. Teka, ano ko na kay Pastor Manny? Ayan, huwag kayong alas. Ang atin pong pastor speaker ngayon ay si Pastor Manny. Siya po ay, hanapin natin si Pastor Manny po ay dati namin pastor sa LA Nazarene. Ayan, hanapin natin si Pastor Manny. Okay, Pastor Manny Salva Cruz. Si Pastor Manny po ay, buksan natin ayan, nawala. Ay, saan na ba to? Nawawala si Pastor Manny, hindi na sumasagot. Nakatulog ata. Hello, si Pastor! Pastor Manny po ay pastor sa New Hall Church of the Nazarene. Ayan. He's a good teacher. Ayan. At ano pa ba? Ayun. Mabait. Ayan si Pastor Manny Salva Cruz. Ayan. Hello, Pastor. Hello. Magandang gabi po. Good evening, Pastor. Welcome po sa iRadio. Kamusta kayo? Nasa Santa Clarita. Ay, mabuti. Valencia ba kayo, Pastor? Yeah, Santa Clarita yes, ba? I'm here in Santa Clarita. Ayan. Yes. Hello. Good evening, Pastor. Brother Mon, Sister Karim. Hello po. So good to see you both. Thank you. Here, Praise the Lord. Ini-introduce ko po sa kanila na kayo yung aking teacher. Teacher sa Bible School, Bible Study. Ayan merong tinurong technique sa akin na pagtuturo yan yung OIA. Observation, Investigation, Application. Pag nagtuturo ng Bible. Yan ang technique niya na itinuro sa amin no kami ay nasa Church of the Nazarene sa Los Angeles o sa LA pa noon. Ano, Pastor? Ayan. Yes. You still remember these 3 steps, no? Praise God. Even though it's been a long time, na ano pa rin sa iyong mind. Very good. Okay, Siyempre, that's Pastor. the OIA. Observation, Interpretation, Application. Ayan. Naku, hanggang ngayon ginagamit pa rin natin yan dahil pagka yes. nagsisharing pa rin tayo, yun yung technique na ginagamit ko. So we have to investigate as well yung sino yung nagsasalita, when, where, who, what, how. Yan ang gagawin natin ngayon. Ayan. Tuturuan ko kayong mag-OIA sa isang scripture. Nako. Excited na Pastor, tayo. bati kayo sa ating mga manunood. Yes. Marami po sila sa Pilipinas. Magandang umaga dyan siguro sa Pilipinas. Magandang umaga dyan. I think mga 11 o'clock na ng umaga dyan. Dito, gabi. But magandang umaga sa inyong lahat. Sa Bisaya, maayong adlaw sa inyong tanan, no? Ako po yung lingkod, si Manny Salva Cruz, inyong kababayan. Galing po ako sa Bacolod. Ngayon, nandito na kami sa Santa Clarita. Ayan.
Yan, si Pastor ay isa pong Ilonggo. Ilonggo ba, Pastor? Ilonggo. Ay, hindi. Taga Laguna yan. Pero si... Yan, Tagalog, oo. Si Mrs. ang Ilongga. Ayun. Si Pastor Nung napa-assign ako sa RPB, doon ako sa Bacolod, nagkakilala kami. That's when we got married. Ayan. Tapos marunong nang mag-Ilonggo si Pastor. Little bit. Kaya nga, pagka nagagalit yan, sasabihin niya, listen. alam mo pa yun, no? Pastor, makakalimutan ko ba na may mga sweet memories natin? Yeah, ayan. That's true. Wonderful memory. At ang topic natin ngayong gabi ay paano mapalapit sa ating Panginoon. Ito po yung topic ni Pastor Manny ngayon. So, yung mga ating manonood ngayon, ito yung formula o yung kung meron kayong mga tanong kung paano tayo mapapalapit sa Panginoon. And Pastor Manny here is going to explain to us kung paano ang sistema o procedure kung paano tayo mapapalapit sa ating Panginoon. Pastor, if you're ready, nasa inyo na po ang mikropono. Okay, sige. Ang ating topic ngayon ay paano tayo mapalapit sa ating Panginoon. Kung sa English, how can we become closer to God? Ito, babasahin ko lang po ang James 4:8. Ito ang ating lesson ngayon. Sa James 4:8, New International Version, it says, "Come near to God, and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded." Sa Tagalog, ito po sinasabi niyan, magsilapit kayo sa Diyos, at Siya'y lalapit sa inyo. Magaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Nako, ano to, no? Talagang matindi. At dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga dalawang akala. Yan, double-minded. Ngayon, kung if you come to the scripture, first sentence is past an invitation. Sabi dito, come near. Magpalapit tayo sa Panginoon. That's the first invitation. And then, sabi dito, ito ang mangyayari sa inyo. He will come near to you. So, kung gagawin mo to, ito ang gagawin sa iyo ng Panginoon. Kung tayo lapit sa Kanya, siya ay lalapit sa atin. No? Kung tayo mapalayo sa Kanya, mapapalayo tayo sa ating Panginoon. So ito is an invitation for all of us to draw near to God. And then, the next sentence, sabi dito, ito gagawin nyo, you wash your hands. Dahil tayo maraming makasalanan, no? And then, purify your hearts, you double-minded. So let's pray first, and then for this wonderful day, we come into your presence. We ask your Holy Spirit to take control and give us wisdom so that we will have understanding of the Word of God. In the name of Jesus we pray. Amen. 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 So, ito, three things. Okay, tatlong bagay na gagawin natin kung paano tayo mapalapit sa ating Panginoon. Number one, come near to God. Magsilapit tayo sa Diyos. Number two, wash your hands. Hugasan yung mga kamay. Number three, purify your hearts. Okay? Dalisayin nyo ang inyong mga puso. Okay? I will repeat. To God, magsilapit kayo sa Diyos. Wash your hands. Linisin nyo inyong mga kamay. Purify your hearts. Dalisayin ninyo ang inyong mga puso. Okay, just to give you a little background, ito pong si James ay sinulat ng Apostle James during the time of the severe persecution ng Christian. So, marami po mga trials that they are going, and there are also some problems in the church. May mga favoritism, and some of them are not doing their best to serve the Lord. And so he explained to them, sabi niya, you need to have faith and works at the same time. The result of your faith is good works.
And once you have faith in God, you will do good works. You will be able to serve others. And then sa chapter 3, if you look at chapter 3, kung gusto nyo, sabi dito, kung gusto nyo mag-serve sa Panginoon, dapat yung inyong tongue, tame the tongue. Because once you tame the tongue, you will only speak of good things for the Lord. So that your tongue will not be used to curse people, but it will become a blessing to other people. And then in the latter portion of chapter 3 talks about the wisdom that comes from the Lord is pure, peaceable, considerate, and so on. And then we go to chapter 4, verse 8, and it says, I hope that you understand all of those things because this is important. And so, draw near to God. So parang ini-invite niya ang mga tao, draw near to God. Ibig sabihin ng draw near, come closer, lumapit, approach Him as a person. Alam niyo po ba na maraming mga tao, hindi nila alam pero napapalayo na sila sa Panginoon? People drift away from the Lord. Dahil maraming mga reason. Yung drift away, ibig sabihin, naaanod sila dahan-dahan ng dagat. Palayo ng palayo. Hindi nila alam na malayo na pala sila sa ating Panginoon. So they are being drifted away. And so, ito ay isa sa mga bagay ng bakit ang tao ay napapalayo sa Panginoon is maraming mga abalang-abala sila sa iba't ibang mga bagay. Ibig sabihin, preoccupied with a lot of things. Nakala nila ito ay mga importante sa kanilang buhay, pero sabi ng Panginoon, hindi. Ang importante lang sa ating buhay ay ating pananampalataya sa ating Panginoon. So, maraming kinaabalahan ng mga tao, ang kanyang karir, ang kanyang pamilya, ang kanyang bahay, ang kanyang negosyo. Lahat ng ito ay maganda, pero kung ang sinasabi ng Panginoon, unahin mo ang ating Panginoon. And so, because of that, habang napapalayo ang mga tao, hindi nila alam na they become trapped by sin. Ibig sabihin ng trap by sin, nakulong sila ng kasalanan. Okay? At they refuse to give up what they were holding on. And so, kailangan realize, siguro tayo gano'n rin, na-trap na tayo ng kasalanan, napapalayo na tayo, hindi natin alam. That's why, ang invitation dito is, draw near. Lumapit ka sa ating Panginoon. You see, marami mga ways na ang Panginoon ay nag-i-invite sa atin. Come closer to me. Put your attention on me. Focus on God. Because we have been so busy with our health, our studies, our families, our work. The more na napapalayo tayo sa Panginoon, the more na nagkakaroon tayo ng problema. Kaya nagkakaroon tayo ng distress, kahirapan, panganib. Ating damdamin ay bagabag na. At marami na tayong mga dalamhati sa ating puso. Kailangan natin ang ating Panginoon. And that is why this verse is an invitation. We need to draw closer to the Lord. Dapat nating ma-realize na kailangan natin siya. Sabi po sa Hebrews chapter 10 verse 25, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another all the more as you see the day approaching. Ibig sabihin, dapat every single day mapalapit ka sa Panginoon sapagkat habang tayo'y nabubuhay, napapalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. So dapat ready tayo sa kanyang pagdating. So sabi pa dito, as naging habitual na to sa ibang mga tao, no? Napapalayo sila, it becomes habit upon them. Ito sa Tagalog yun, no? Ang Hebrews 10:25 sabi ng salita ng Panginoon, huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon-tipon katulad ng iba na may ganyang kaugalian, no? Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, sabi, katulad ng iba na may ganyang kaugalian. Sa halip, sabi dito, palakasin natin ang loob.
ng isa't isa na lalo na nakikita natin na malapit na ang araw ng pagdating ng ating Panginoon. Yan. So yan ang ating gawin. Kailangang lumapit tayo sa Kanya. Papaano? Sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng Biblia, sa pananampalataya natin, sa pag-attend ng simbahan. So ito ay importante. We need to be closer sa ating Panginoon. So that's the number one aspect. Okay? Draw near to God. Come close. Lumapit ka. Ngayon, secondly, sabi dito is cleanse your hands. Yan ang second point natin dito. Okay? Ibig sabihin po ng cleanse your hands, kung ano yun sa dictionary, is yung remove your evil deeds from my sight. Ibig sabihin sa Tagalog, hugasan nyo inyong mga kamay dahil madumi. No? Bago ka kumain, kung hindi ka dapat kumain kung madumi inyong kamay. Okay? Pero kung iba, gutom na gutom ka na, sige, kakain na ako. We are in a hurry to eat. No? Pero sabi, no, hold muna, hold. Tingnan mo muna yung kamay. No? Madumi. Sabi niya, hindi, malinis to. Tapos pupunasan mo lang. Hindi. Sabi ng Panginoon, madumi, hugasan mo. Cleanse your hands. So, kapag sinabi na, tingnan ko nga pala, no? Kala ko kasi, malinis eh. Sa pagmamadali ko. Ngayon ko lang nakita na madumi pala ang aking kamay. Ganon ang nangyayari sa atin sa pagmamadali natin. Hindi natin alam na may mga marurumi na pala tayong mga kamay, no? So sabi ng Panginoon, hold muna, bago ka lumapit sa akin, tingnan mo muna inyong mga kamay, dahil marumi, hugasan mo to. Yan, ano ba ibig sabihin ng hugasan? Yung ating mga kamay, no? Linisin. Okay? Clean it. Okay? Ibig sabihin, tingnan mo ng gusto ko anong mga kasalanan mo at saka i-cleanse it. How do you do it? Ibig sabihin yung ating kasi mga everyday, marami tayong mga kasalanan eh. Hindi natin alam yung mga salita na lumalabas sa ating mga bibig, no? Yung mga thoughts natin, bigla na lang darating sa ating mind, yung mga action natin na hindi naman karapat-dapat. Gano'n na lang. So, sabi ng Panginoon, kailangan mong mag-confess ng kasalanan mo. Yan ang ibig sabihin ng hugasin ng iyong mga kamay. So, you pause for a while as you draw closer to the Lord. You see, the more you draw closer to the Lord, the more na-realize na, naku Lord, ang dami ko palang kasalanan. Kasi God is holy. Malinis siya. And so dahil malinis siya, ikaw matindi ang nakikita mo, ang dami mo palang dapat gawin. Ganyan po ibig sabihin ng draw close to the Lord. The more you draw closer to Him, the more ka napapalapit at nakikita mo yung mga kasalanan. At ikaw ay nagsasabi, Lord, patawarin mo po ako sa mga kasalanan na ginawa ko ngayon sa aking pag-iisip, sa aking mga gawain, sa mga sinasabi ko na hindi maganda. Linisin mo po ako. Yan ang ibig sabihin, hugasin ang iyong mga kamay. So that ang ating worship, pagtaas po ng ating kamay, ay napakaganda na, no? Dahil malinis na ang kamay mo. You really worship the Lord. Okay? And then when your hands are clean, you will have a good heart. And you will have a calm composure, you have peace in your heart because you know you are drawing closer to the Lord. Yan ang ibig sabihin ng cleanse your or wash your hands. Okay? So, the last is what we call purify your hearts. Ano ibig sabihin ng purify your hearts? No? Ano sa palagay nyo? Linisin ng puso. Linisin ng puso. Yan. Yan. Ang puso naman, ano? Yung isa, kamay. Ngayon, puso na lang. Nako, alam niyo ba ibig sabihin ng purify? Ibig sabihin is remove all the contaminants. Yan. Ibig sabihin, you cleanse it.
decontaminate it, you refine it, deodorize it. Yung ibig sabihin, yung nag-spray ka kasi medyo may ano dito, may amoy dito, ano, mag-spray nga ako. Gusto kong ma-purify yung air para pag ano ko naman is maganda ang air, yung ganon, no? So, you purify your hearts, linisin mo, maging dalisay ang iyong puso, hugasan ng gusto ang iyong puso. Yun ang number 3 na gagawin natin para mapalapit tayo sa Panginoon. Bakit kailangan natin to? Abay, number 1 is drawing closer, no? Kumbaga sa ano is 10 meters ka pa lang sa Panginoon. Ngayon, draw closer. Ngayon, 7 meters ka na, malapit ka na. Tapos later on, you wash your hands, mga 5 na lang. Itong purify talagang matindi na. Malapit ka na sa Panginoon. So nakikita mo na ang iyong puso, nakikita mo na ng gusto. Kailangan mo, even yung mga maliliit na mga kasalanan, na mga ano, kailangan mo nang alisin yun. Yun ang ibig sabihin nun. I-refine, deodorize, decontaminate. Yung isa-separate lahat ng mga dirt, even yung mga pinakamaliliit na mga dirt, para talagang it will become holy. Alam nyo ba yung gold has to go through the fire so that it will be well refined. Parang ganon, no? Malinis na, wala nang ibang mga ano. So ganon rin ang gusto ng Panginoon sa ating mga puso. Dahil alam nyo ba na every single day, isipin lang natin ang wealth, ang lustful thoughts, okay? Ang mga fleshly ambition natin, no? Yung mga irritation natin, yung unforgiveness sa iyong mga puso, lahat ng mga yan. Ay nako, kumbaga sa atin nasa atin na yung mga hearts and mind, pero sa Panginoon, sabi ng Panginoon, no, gusto niya lahat alisin. Yan ang talagang matindi yan. So, cleansing ang tinatawag diyan. Deep cleansing ang tawag nila. Talagang hugasan kung hindi lang isang beses na ilagay sa washing machine, hindi lang isa, 2, 3, talagang paputihan pa, lagyan pa ng Clorox para maputing-maputi. Yan ang ginagawa sa atin ng Holy Spirit. Para lahat na lang, lalabhan na lang ng ang mga dumi at para magiging maputing-maputi. No? At makikita mo ang glory ng Panginoon sa ating puso, na linis na niya ng gusto. At makikita mo na talagang napakaganda ng ganyang testimony sapagkat nagkaroon ng deep cleansing, purification process. Dahil kung walang purification, kapag maliit na kasalanan, hindi pa tayo karapat-dapat sa ating Panginoon. Yan ang tinatawag na deep cleansing. So kung gusto nating mapalapit sa Kanya, kailangan ang ating puso. Sabi sa Proverbs, alam mo ba, sabi sa Proverbs, keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. Sa Tagalog, sabi dito, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap. Ingatan ng husto ng buong sikap. Sapagkat dinadaluyan ito ng iyong buhay. Wow, talaga, no? So ikaw mag-iingat yan. So paano natin iingatan ang ating puso? Talagang tender loving care. Di ba? Ibig sabihin, mamahalin mo. Kung baga sa ayaw mong makapasok ang mga contaminants. Dahil kung makapasok yan sa iyong puso, mahirapan kanyang huminga, di ba? May mga puso na ang blockades na doon, yun, kumakain ng gusto ng maraming fats, hindi na makahinga ng gusto, so may blockades. Pero sabi ng Panginoon, ingatan mo kung ang kainin mo talagang pure na talagang ano ba yan? Organic ba yan? Yes, alam mo yan, no? Mga organic products, yun talagang maganda. So, ingatan mo.
Mga healthy foods. Healthy foods yan, Pastor. Healthy foods, yan. Tapos exercise ng gusto. Talagang take care of your heart. Because you only have one heart, no? Gano'n rin yung sa atin, spiritually. Ang ating puso ay dapat sa Panginoon lang. Pag pumasok na ang wickedness o evil, naku, matindi na yan. Kaya dapat i-purify mo yan. Purify your hearts from the love of wealth. Purify your minds from the lustful thoughts. Purify your hearts from yung mga anger, envy, jealousy. Amen. Yung Amen. lahat niyan, worldly things. Dahil kung hindi mangyayari ang heart mo will be contaminated by all of those things. No? So, sabi dito, ingatan mo ng gusto. Pero sabi dito sa huling, basahin ko ulit ang James 4:8, no? Come near to God, He will come near to you. Sabihin, ito ang gawin mo, ito gagawin niya. Wash your hands, you sinners. Okay, hugasan mo ang kamay mo dahil tayo makasalanan. And purify your hearts. Bakit? Sabi dito, you double-minded. Ito ngayon ang salita, double-minded. Ano ba yung sabihin ng double-minded? Yan. Mahirap yan. Ibig sabihin niyan, Pastor, pabago-bago ng isip. Yan. Ako, ang galing. Double-minded. Bago-bago. Okay. O, hindi ibig sabihin dalawang mind niya na matalino siya. Ito, ibig sabihin, isa lang mind niya, pero pabago-bago, no? Ang sabi dito, the word, ang double-minded, ang sabi dito is yung a person with two minds and soul, very unstable in all his ways. Ang sabi nila, ito itinatawag na ang taong urong sulong. Alam niyo ba ibig sabihin ng urong sulong? Yung ano siya, gagawin niya tapos babago isip. Magbabago na naman, hindi na naman niya gagawin. Hindi siya consistent. Hindi, yan. Hindi consistent, double-minded. Yan. Ito ay talagang hindi ito maganda. Alam mo ba ang mga causes ng double-mindedness, no? Bakit may mga taong double-minded? Hindi kailangan natin ba stable ka, no? Kung anong sinabi mo, yan. Kung anong kinumit mo sa Panginoon, Lord, yes, I will do that. No? Pero kung minsan, nag-commit ka sa Panginoon, tapos maya-maya, may pumasok na isang bagay, tao sa'yo, tapos, sige, ganun na lang. Yung, iba-iba't iba, no? Yun ang tinatawag double mind. Ano bang mga causes no? Bakit may mga double mind ng tao, no? Ang sabi sa ibang mga tao, may mga taong daw na double-minded dahil because of environment, no? Kung saan sila lumaki, mga social pressure nila, no? Sa mga gangs o sa mga kasama nila, mga high school, ang lakas ng mga pressure diyan, ano? Okay? Sa mga friends niya, no? So nagiging siyang double-minded. At isa pang reason ko bakit may mga tao double-minded is may mga tao na hindi alam ang katotohanan, na-deceive sila, no? Amen. Mm-hmm. And so, dahil na-deceive sila, hindi sila makaano kung ano ba talaga ang tama. Gagawin ko ba to o hindi? So double-minded sila, hindi sila makapag-stand sa katotohanan. They are not able to process the truth properly. And so napalayo sila sa Panginoon. Na-deceive sila. No? So nagiging silang restless. Nagiging confused ang kanilang mga thoughts nila, ang actions nila, ang behavior nila, confused kung anong gagawin nila. Yun ang ibig sabihin ng double-minded. And we don't want this to happen, no? Especially sa mga tao na mahina, hindi sila nakapag-aral ng gusto ng salita ng Panginoon, hindi nila alam kung anong katotohanan. Amen. Double-minded sila.
Hindi sila makapag-decide, kailangan ba talaga tayong magbigay ng, halimbawa, nagbigay ng tithe sa Panginoon, kailangan ba tayo talaga magbasa ng Biblia, kailangan ba tayo mag-pray, kailangan ba tayong, hindi nila makapag-decide, they are not that strong, they are not stable. Ano bang sinasabi ng Panginoon? Party sa giving my talents to Him, giving Him a priority and so on. So hindi sila makapag-decide. So they are double-minded. Okay, so let's go to application na, no? Yan. Okay, anong gagawin natin doon? Itong application na to, ay tinatawag na ano na ngayon ang gagawin natin, no? Okay. So, first of all, dahil naintindihan na natin ngayon kung ano ang ating, halimbawa kung nasaan ka na, malayo ka na sa Panginoon, dapat tayo ay lumapit sa Kanya. Yun ang isa sa mga application natin. Tingnan mo kung nasaan ka. Ikaw ba ay malayo na sa Kanya dahil masyado kang busy? So pause for a while and listen to God and come to Him. Because God has always been waiting for you. So if you feel that you are so far away from God, stop what you're doing and just call upon the name of the Lord and just repent. And realize that He loves you so much. He cares for you. Because He promised, if you draw near to God, He will draw near to you. Ganun lang kasimple. So pause. What are the things that separate you from God? You've been so busy lately in a lot of things. Pray. Read the Word of God. And then secondly, another application is kung naisip mo na talagang may mga kasalanan ka nga dahil nahihirapan kang mapalapit sa Kanya, you confess your sin, no? Wash your hands, confess your sin to the Lord. Dahil God desires humility in us, no? Sabihin mo lang, Lord, forgive me, I'm so sorry, I've been so far away from you. I need you to wash my hands, to wash my heart. So just humble yourself before the Lord. Whatever you are going through right now, He will cleanse you. The Bible says the Holy Spirit is there to cleanse your heart and your mind. So give all your heart to Him. Give all your thoughts to Him. And then as you draw closer, you purify your hearts, your thoughts, no? Don't be double-minded. Ibig sabihin, from now on, maging firm ka, maging strong ka sa iyong decision. Kung ano ang salita ng Panginoon, paglaban mo, no? Do not allow other thoughts from your friends to pressure you to do something which is against your biblical principle, no? So be strong in your commitment to the Lord, because Amen. When you do that, it says, the more you will be close to the Lord. So that you will not be double-minded. You will be single-minded. Mm-hmm. No? Amen. Mm-hmm. And single-minded, talagang nasa Panginoon ang iyong pag-iisip, nasa Panginoon ang iyong puso. Wala ka na ibang ang serbisyo mo, kundi sa Kanya lang. And so here are my challenges to you. No? If you're listening right now, whatever you're going through, no? Probably have been depressed lately. A lot of things are happening. Matataas ang mga bilihin. Dito rin mataas ang mga bilihin. Mataas ang presyo ng mga ano. And then sometimes nadidepress ka agad tayo. And ikita natin ang mga problema. Nakafocus tayo sa problema, hindi sa Panginoon. So, have you been focusing, problems rather than on God? Try to focus on God, and Amen. Mm-hmm. God will guide you so that you will be able to understand that all of these are, well, the Bible says nothing is impossible with the Lord. Amen. God will give you counsel and direction on what you need to do, and He will help you, lift you up. And whatever problems you're going through, God will give you the strength that you need. And another area that you need to
regards to the people around you. No, do not. Of course, you need to respect them in their own opinion, but you need not be pressured by them when they ask you to do something. You need to learn to say yes or no. Okay? Let your yes be yes and no be no. Okay? And once they know that you are a Christian and you have a strong principle in this particular area, they will respect you for that, so that you will not be double-minded. And at the same time, you need to analyze yourself. Have you been studying the truth, katotohanan? So the more you study the truth, the more you will be so stronger and you will not be deceived by them. So hold on to the truth, the Word of God. So yun lang, no? I encourage every one of you, draw close to the Lord. Magpalapit po tayo sa ating Panginoon. Dahil malapit nang dumating ang ating Panginoon. Sige, yun lang po. Okay. Thank you, Pastor Manny. Wow. That's a nice message. Yung cleansing, yan yung paghihingi natin ng confessions, ano? Paggawa ng confessions. Yes. But itong question dyan, Pastor, nagkakasala parati, paulit-ulit. Is it God is a forgiving God in spite of many times na nagkakasala ang tao paulit-ulit? Is still God is forgiving God? Yes. Alam mo ba talaga tayo mga makasalanan? After we humble ourselves and then God cleanses us, and because remember, this is not our home, okay? We're just passing through. Our home is in heaven. And so this is the place where the devil will always tempt us, and many times we stumble and fall, and so we commit sin and he attacks us. The attack is always strong and vigilant and really full of deceptions, and so we commit sin. But you had to forgive, you had to ask God for forgiveness, even though many times, 70 times 7, God will still forgive you. That's how good God is. Amen. He's a loving God. Amen. He loves us so much. So just humble yourself before the Lord. Regardless of the sin that you have committed, God will heal you and cleanse you because He loves you so much. Amen. Totoo yan. Sinabi niya, forgive 7 times 7 sa kanya mismong bibig nang galing. No? Yes. So kung kahit na yung kasalanan paulit-ulit na ginagawa, basta you have Pero I think, Pastor, do you think God is, minsan naiinis na rin siya dahil sa taong ginawa mo na yung kasalanan mo, tapos nanghingi ka ng sorry, and then inulit mo na naman, and hindi lang 2 times, 3 times, 4 times, but we know that God said, I forgive 7 times 7, siya mismo nagsabi, and I'm very sure, we all know that ganun din ang application niya na ginagawa sa kanyang pag-judgment. Do you think hindi ba napupundi ang Panginoon dyan na paulit-ulit na lang na ginagawa ng tao na nagkakasala siya, humingi na ng sorry, tapos ginawa pa, walang pagbabago, in short. So what do you think about this, Pastor? Yeah. That's when Christian discipline will come in. No? During the time of Moses, the people there, hard-headed, stiff-necked people, and God lost his patience, and Moses said, Lord, for the sake of your people. Kung minsan, dinidisiplina tayo ng Panginoon dahil paulit-ulit tayo. Alam mo ba, the way the Lord disciplines us, kung minsan yan, bigla na lang tayo nagkakasakit, bigla na lang tayo nagkakaroon ng malaking problema. Kung ang tayo nagkakasakit, alam mo ba, habang nakahiga siya, nakatingin siya sa ating Panginoon. Gusto ng Panginoon na makatingin tayo sa Kanya. So, that's the only way for us to look up to Him. That's why He disciplines us, and that's how much He loves us. God loves His people. That's why He disciplines them so that they will be corrected. Amen. May tanong dito, Pastor. Sabi po sa Bible, only those with a pure heart can enter the kingdom of God. Ano pong assurance namin, sabi ni Lala Carmina, na kami ay makakapasok sa kingdom niya dahil tayo po ay patuloy na nagkakasala? Yan, ang maganda ang question mo, no? Ano siya? Si Carmina? Okay? Lala Carmina. Si Lala. Okay, so first of all, it's good to ask that question. I want to draw near to the Lord. I want to draw closer to God, very pure heart, no? Kailangan natin
Ngayon, ang ating assurance is only found in the promises of God's word because the Bible says, I will cleanse you, I will wash you, I will forgive you. Our assurance is not in our own feeling, in our own emotion, but our assurance is based on the word of God. So the more we study God's word, the more we are assured, yes, Lord, you said it, I believe it, that settles it. Yun lang naman eh. Wala nang iba. So, once you confess your sin, you believe, you hold on to these promises, and you are good to go. You are strong. Pastor, may tanong ako. Paano isang tao ay, let's say, yung naging kasalanan niya ay nakapatay siya. Then this person asks forgiveness from the Lord. Siyempre, hindi naman siya mapapakawalan, di po ba? Kailangan, he must suffer the consequences, which is he must be in jail, but he already asked forgiveness from God. Okay. So, yun po ba ay, what should I call that? Mapapatawad ba siya? Forgive? Mapapatawad po siya. Although, pero kailangan i-suffer niya yung consequences ng ginawa niya. Di po ba, Pastor? That's correct. Yeah. What you said is true. And there are a lot of stories that I've read. Okay, they were in jail because of horrible things that they have done. They were converted in jail. A person shared to them the word of God. They confessed Jesus as their Lord and Savior. They become leaders, Bible study leaders in jail, but they had to still suffer the consequences before the society because of their sin. And so, there are several of those now. Because of that, they have been they had to suffer the consequences of every sin. But before the eyes of God, you have been forgiven if you have totally confessed your sin before the Lord. Amen. So what you said is true. Amen. Yeah. And also karagdagan dun sa tanong ni Lala Carmina, no, kung it also mentioned on Acts 16 verse 31, sabi niya, believe in the Lord Jesus and you will be saved, and you and your household. That's correct. Di ba, Pastor? So, ang tanong niya, how can we be saved? Paano tayo masasagip? And according here sa Acts 16:31, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. So, ito mismo nanggaling sa bibig ng ating Panginoon, ang nagsabi nito si Peter. Yes. It's in Acts, di ba? Oh. That's true. Okay. Yung natutunan ko siya. Kasi ganito yan, ano? Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. We put our faith on Christ. We confess to Christ. Nag-slow ang Pastor. Uy, naputol si Pastor. Babalik yan. Pastor, nawala. Oo. Humina na. Pastor, come in. Naku, sayang. Subukan natin ulit tawagan. Let's see. Ganda pa naman. Kasi nasa kwarto siya eh. Ayun. Pastor, minsan yung... Ulitin natin. Subukan natin ulit. Pastor, tatawag kami uli. Ayan. Magandang talakayan. Sayang. Hello, Pastor. Ayan, naputol po. Sorry po. Umihina yung internet mo eh. Anyway, yung... sorry. It's alright, Pastor. Kasi magamit dito, this is the peak time, no? Sorry for that. Okay, so as I was saying, once you believe on the Lord Jesus Christ and you intercede for your family, God will really take notice of that prayer. And eventually, because of your intercession for your family, regardless of what they're going through, He will answer your prayer at the proper time. And so keep on praying for your family and just commit your family to the Lord, regardless of what they are going through right now, of how they are living right now. Just pray for them and eventually the Lord will save them, because that is the promise of the Lord, you and your household. So keep on claiming that promise. Amen. And believe it with all your heart. And regarding naman doon sa yung hugas kamay kasi, ang tinutukoy natin dito is cleansing, ay yung ating mga gawain. Okay. Mag-ask ka ng forgiveness sa mga... yung isa kasi yung heart mo eh. So, alagaan daw natin yung ating puso.
Which means to say, ang ibig sabihin ni Pastor Manny dito na kailangan yung puso mo ay hindi naman sinasabing malinis talaga, na malinis na malinis. Wala naman perpektong tao eh. Lahat naman tayo nagkakamali at syempre, kinakailangan yung motive mo ay tama. Yun. That's true. Kasi kung ang motive mo, ang plano mo ay meron kang at the back of your mind, meron kang hindi magandang plano. So, can you call it a clean heart? Di ba? Napakahirap ng maging isang malinis ang puso. Ang motive ang intention. Yeah. So, mahirap Yeah. That's true. So, dapat palaging i-analyze natin ating motive, no? Why are you doing what you are doing right now? No? Why are you serving the Lord? So, you need to have a pure motive. Why are you doing ministry? No? Why are you singing? Whatever that is, you see, God will weigh the heart, our intention, and He will look at it and He says, if this is for us, the Bible says, God will reject it, but you have to really make sure, Lord, I pray that when I do this thing, my motive is right and pure before you, that I really want to please you. I really want to serve you with all my heart. Amen. So, palagi tating i-weigh ang ating mga motibo. Always check your motive because that is the only way for us to draw near to the Lord. Amen. Kasi sa pananaw ng tao, kapag ginagawa mo to mabuti na, pero sa Panginoon hindi nakikita. Alam niya kung ano kasi alam niya kung ano nangyayari sa ating mga puso eh. Wala kasing parang iba kasi pastor, parang walang conviction ng Holy Spirit. Yes. So pagka minsan ang tao gumagawa ng isang bagay, akala niya tama na ito sa kanyang palagay. Pero meron siyang isang bagay na itinutwist niya yung isang katuwiran na mali na ginagawa niyang tama para palabasin niyang tama siya, ano? And kaya nga depende sa motibo ng isang tao, and God can read that. Nababasa ng Panginoon yung iniisip natin. So dapat yun ang dapat nating talagang iiwasan na baguhin natin, and so we can be closer to God. Yeah. Yes. Yes, that's true. Very good. Yeah. All right. Maraming salamat, Pastor. Ako, and marami pa nagko-comments dito, and God is a forgiving God. God is merciful even at the last breath of our sabi nila, of our life, and God still can forgive us. That's correct. That's correct. God will always forgive us even though we've committed the worst sin, or even at the last breath. Yeah. Okay, but don't wait for your last breath. Yeah. Ask the Lord to forgive you even now, para at least magaan ang iyong kalooban, no? Ang pagserbisyo sa Kanya importante every single day, yun ang importante. Amen. Amen. All right. Okay. Thank you, Pastor Manny. Thank you, Pastor. So, can I pray a prayer of blessing for you and other people? Okay, so, and those of you who are hearing me right now, kung nasaan kayo, sa Luzon, Visaya, o Mindanao, no? Because itong alam ko, ang programa ni Padre Ramon, Sister Karing, umaabot sa Apare hanggang hulo, no? Sa buong mundo, no? Worldwide, mga listener tayo. Worldwide, hindi lang sa buong Pilipinas. Wherever you are right now, the Lord loves you. The Lord cares for you. You are special before the Lord. If you have not yet committed your life to God, now is the time to do it. Open your heart to the Lord. Commit yourself to Him, and He will forgive you from all your sins. Cleanse you from all unrighteousness. Draw near to God, and He will draw near to you. Lord our God, I pray a prayer of blessing for all the listeners right now, wherever they might be, oh Lord God, whatever problems that they are going through, whatever difficulties that they're hurdling. Yes. Lord, in the name of Jesus, I pray for them, especially those who are sick. I pray that you will heal them in the name of Jesus. Those who are lonely, oh Lord God, in different parts of the world because they miss their family in the Philippines or abroad, in the name of Jesus, I pray that you will be close to them so that you will comfort them and assure them of your love. Lord, I pray for those who are going through some problems with their finances, oh Lord God. They don't know what to do.
maraming mga utang, Lord, in the name of Jesus, I pray that you will give them wisdom on what to do and you will bless them bountifully in the name of Jesus. Lord, may mga tao, Lord God, na may mga problema sa kanilang health, oh Lord God. May mga problema sa kanilang mga anak, may mga problema sa kanilang work in whatever situation that they may be in the name of Jesus. Assure them of your love. Forgive them, oh Lord God. Cleanse them, let them stand firm, single-minded, focus upon you and the love of God. So that, Lord, the more they draw closer to you, the more you will draw closer to them. I commit them to you, and even Brother Among, Sister Karim, and this wonderful radio station that offers eternal life to all the hearers. Bless them now. In the name of God the Father, and the Son, and the Holy Spirit, I pray. Amen. 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 Pastor Manny, maraming salamat po. And we hope we can have you again. Ayan. And kamusta po kay Sister Hansel? Sister Hansel. Tsaka kay Mami. Yeah, kadarating lang kasi namin. May kinasal kami doon sa Paris. 2 hours travel. Wow, nga Oo nga, Pastor. Sige po, Pastor. Okay, sige. Thank you so much, Pastor. God bless po. Good night, Pastor. Okay, good night. Ayan, thank you po. Thank you. Palakpakan po natin, Pastor Manny Salva Cruz. Ng New Hall Church of the Nazarene. New Hall Church of the Nazarene. Ayan. Parang it's New Hall? Diba yung kay Pastor Dandy? Yeah. Or hindi. New Hall ba siya? New Hope yon. New Hall sa kanya yon. Yan. Yung kumaga nag-church planting siya. Yeah, siya po ang pastor namin dati sa LA. Matagal-tagal din. Tapos si Sister Hansel. Yan ang mentor music ko teacher. Naman. Music directress namin. Siya naman ang mentor ko sa nagturo sa akin sa pagiging worship leader. Yeah. Ayan, matagal. Saka siyang director namin sa aming choir na iba't iba ang sinalihan na ginawa niyang mga concert. Pinagtiyagaan niya kami. Oo, ba? Grabe. Ayan, mga 2 o 3 beses kami nag-concert. Hirap nun. Siya lang ang nagtuturo sa amin. Matyaga talaga. Makukulit kaming matatandang makukulit. Pero thank God, ayan, natuto kami. Ayan, nako. Sa susunod, imbitahin naman natin si Sister Hansel. Ayan, magandang idea yan. At saka actually, hinahunting ko si Pastor Elmer Tandayo. O nga, no? Meron ba siyang Hinahanap ko nga kung ano yung church niya. So, si Sister, ano pangalan to? Sino? Yung Joy Tandayo. Oo. Yan, yung i-check mo. Ito po yung mga first pastor namin na nung naging yung bagong Kristiyano pa lang kami. Siyempre kasama doon si Pastor Sunny. Pastor Sunny, yeah. Siya yung nag-knocking door sa amin noon. Door to door kung tawag ko doon. Si Pastor kasi katok sa mga bahay-bahay yan. Basta nakita niya may Pilipino, pinupuntahan niya, nagna-knocking door yan. At ini-introduce niya ang church o nag-evangelism siya doon nung that time. At diyan kami unang nagkakilala ni Pastor Sunny. Sabi nga ni Pastor Sunny, para daw tayong palus. Yung isda na madulas nung araw, talagang hirap huliin. Pero nung mahuli niya, ayun, ito na tayo ngayon. Hindi ba? Kami yung produkto ni Pastor Sunny na knocking doors nung araw. Then nung kami ay naging Kristiyano din. And kasama na rin kami ni Pastor Sunny sa pag-knocking doors. Alam po ba ninyo ilang beses tayo nagba-Bible study? Sa isang linggo, 3 times. 3 times a week kami 3 times kami nagba-Bible study noon. So, uhaw na uhaw sa mga salita ng Diyos. Ayan. Galing sa trabaho, diretso sa Bible study. Ayan, ganyan ka. Okay. Ayan. So, paalam na tayo. Alright, so meron tayong 10 na may libreng coffee sa Kapebilidad, pero 1 per family lang po. Ayan. Ngayon, pwede kayo magsama.
syempre, babayaran yung yung basta listener ng iRadio lang. Ayan. Aha. 10. 10 lang Tigwa po 100 yun. each. Tigwa 100 at actually less than 100 pero pwede na. And then, buy na lang kayo ng meron silang bulgogi. May bulgogi sila doon. Bulgogi? Di ba Korean yun? Ay Korean sila eh. Ganun? Oo. Yun ang nag-finance sa kanya dati. Diyan sa mga Koreans. Ayan. Walang tawag ito? Sabi ko nga, walang pahirapan. Punta na lang doon. Ayan. Oo. Yeah. Basta hanggang 10 lang yun. Taga-iRadio ako. Lilista naman niya kung sino yun. One per family. Kaya pag naubusan kayo, sorry kayo dyan. Basta one per family lang po I-refill na lang natin ulit. Ayan. Kaya dapat araw-araw siguro ipadala na. Diba? Siyempre naman. Ayan, para makaumpisa na. Ayan. Okay, so thank you again, Pastor Manny Salva Cruz ng New Hall, the Church of the Nazarene. Ayan, New Hall ba yun? Yeah, tama. Sa Santa Clarita. New Hall, Santa Clarita. Bueno, maraming salamat po sa pag-subaybay ninyo sa iRadio. And please click like and subscribe po ang iRadio sa YouTube channel. At tumataas na po tayo. I believe 11,000 something, 500 something yon ang ating mga subscriber na. And we're aiming to hopefully next month 12,000 ganon at least. Kaya please click like and subscribe po. I-share din po natin itong ating message ngayon sa iba. Nasa ganon sila din naman ay may bless. Paano tayo mapapalapit sa Panginoon? How we can get closer to God? And I think kayo din, yan ay itinatanong ninyo sa sarili ninyo. Kung tayo ba ay napapalapit sa Panginoon, napapalayo ba tayo sa Kanya? Alright, ang papaalam. And of course nga pala, bunti ko nakalimutan. SMG, huwag natin din kalimutan. Bukas yan. Bukas live yan, na sila. Nagla-live na ang SMG. Oh, that's good. Diba? That's good. And of course, ang Cross Culture, West Covina, palakpakan po natin. Hosted by Brother and Sister Ori Sarcos. Walang tigil pa rin yung mga deep dive study nila. And thank you ulit sa Body's Place, ang ating sponsor. Maraming salamat. At kung kayo po ay gustong pumunta ng Cebu at gusto niyo mag-island hopping, naku, hindi ko pa nagagawa. Hopefully by this weekend magawa ko na yung mga pictures ng Body's Place. Nang sa ganun magkaroon sila ng idea at saka yung mga turista na makakapanood sa atin, alam nila kung saan, kung ano yung Body's Place na yun. Yes. Alright. Good night po sa inyo lahat. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Tandaan po natin, napaka-easy lang ng time natin sa mundo. When are we going to confess our sins? Maiksi lang, hindi natin alam kung bukas, mamaya, o sa makalawa, tsugi na tayo, kaya magbalik loob tayo sa Panginoon. Good night. God bless po sa inyo. Good night. Bye. Take care. Di gaya ng dati na lagi sa piling mo, nang sa'yo ako'y lumayo, nahimok ng mundong ito, nawaglit sa isip ko ang unang pag-ibig sa'yo. Panginoon, hangarin ko, di na muling magkulang sa'yo. Muli mong nakita ang daing ng puso ko, lumalapit, sumasabong tulungan mo. Panginoong Jesus, muli akong nananalig, pagtingasin muli ang apoy sa puso ko. Paghalabing muli, init ng pag-ibig mo.
Ang buhay ko'y di na nagkulong, nawaglit sa isip ko ang unang pag-ibig sa'yo. Panginoon, hangarin ko, di na muling magkulang sa'yo. Muli mong pakinggan ang daig ng puso ko, lumalapit, sumasabang tulungan mo. Panginoong Jesus, muli akong nanunumbalik, pagtingasin muli ang apoy sa puso ko. Pag-alabing muli, init ng pag-ibig mo. Pinagsisisihan kong sa'yo ako'y lumayo. Panginoon, sana ay mamataan ako. Pakinggan ang daig ng puso ko, lumalapit, sumasabang tulungan mo. Panginoong Jesus, muli akong nanunumbalik, pagtingasin muli ang apoy sa puso ko. Pag-alabing muli, init ng pag-ibig mo. Pag-alabing muli, init ng pag-ibig mo. Pag-alabing muli. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.